makinig ng salita ng ating Panginoon sa umagang ito. Amen. Tayo po'y magsimulang tumayo, pinapagalang sa kanyang mga salita na ating bubuksan sa Genesis. Napakaganda po ng ating pag-uusapan ngayong umaga. Genesis chapter 2, verse 8 to 9. Basahin muna natin ang salita ng ating Panginoon. Genesis chapter 2, verse 8 to 9. Please, Lord. Sabi po ng salita ng ating Panginoon, "And the Lord God planted garden eastward in Eden, and there he put man whom he had formed." Verse 9, "And out of the ground made the Lord grow every tree that pleasant to the sight of God, good for food, and the tree of life, and also in the midst of the garden, and the tree of knowledge of good and evil." Papalain ang salita ng ating Panginoon. Tayo manalangin po. Let's pray. Father, thank you, Father, that we are gathered here, the citizens of your kingdom, to receive the revelation, to receive your word for your people and for your sons of God. Thank you, Father, for the opportunity, Lord, na ako po'y gamitin mo tagapaghayag ng iyong salita. Patuloy na ikaw ang makita, ako'y tagapagsalita mo lang at mahayag ang magandang balita tungkol sa iyong kaharian sa buhay po ng iyong mga anak. Patuloy mong buksan ang kalangitan at kapahayagan sa aming buhay. Kami ay punuin sa aming mga pangangailangan sa pamagitan ng iyong mga salita. Maraming salamat po, Ama. Dalangin namin kaharian mo, ang maganap, ang kalooban mo ay maganap sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, tayo po malayang makaupo na. Thank you, Father, for His word this morning. At tayo po live din po, no? Sa FB live para makapakinig din po yung mga ibang nating nasa Facebook. Amen. Kasi hindi lamang po na ang tao ngayon ay nasa iba't ibang lugar na. Amen. At yung pagbabahagi ng salita ng Diyos, bakit may social media, bakit may Facebook, para lalong ma-share, mapalaganap ang salita ng Panginoon. Amen. At sana hindi lamang sa Facebook, lalo-lalo na sa ating buhay. Lalo-lalo na sa ating pamilya. Lalo-lalo na binuksan mo ang puso mo sa Panginoon. Pati tahanan mo nga, binuksan mo. Amen. Ganon katindi ang Lord. Nagbubukas siya ng pagpapala sa mas marami pang tao. Amen. At ngayong umaga, ang pag-uusapan natin ay mahalaga. Bakit po? Kasi ito po yung hindi alam ng maraming tao. Yung salita ng Diyos tungkol sa Hardin ng Eden. Ano magkakaalam mo sa Hardin ng Eden? O Garden of Eden? Ano ba yung Garden of Eden? Bakit diyan unang niligay ng Diyos ang mga anak niya? Sino ba yung unang anak? Si Adan at si Eva. Okay. Bakit ito nilagay sa Hardin ng Eden? At bakit gumawa ang Diyos ng Hardin ng Eden? Anong koneksyon ng Hardin ng Eden sa kaharian ng Diyos? Amen. Anong koneksyon ng Hardin ng Eden sa ating pananampalataya? Praise God. Sabi po dito, the Garden of Eden is God's original kingdom blueprint. Ang Hardin ng Eden ay original na plano ng Diyos sa kanyang kaharian. Blueprint. Ano po yung blueprint? Pag gumagawa ka ng bahay, kailangan mo ng blueprint. Ito yung pattern, ito yung plano. Ang Hardin ng Eden, kaya pala nailagay sa Biblia, dahil ito pala yung blueprint ng kaharian ng Diyos. Ito pala yung pattern, halintulad sa plano ng Diyos. At kaya pala sabi ng Panginoon, nung lalangin niya ang tao, hindi pwedeng walang tamang environment. Tamang lugar. Amen. At ang Hardin ng Eden, iyon ang pag-uusapan natin ngayong umaga. Amen. Dahil nilagay ito ng Panginoon, ito ba? Ano ba ito?
Ito ba ay langit? Ito ba ay, garden lang sa bahay? Yung parang meron kang garden. Ano ba yung Garden of Eden? Amen. Genesis chapter 12, verse 8 to 9, binasa natin kanina, and the Lord planted a garden eastward in Eden. May location. Amen. Nagtayo ang Diyos ng isang hardin eastward. Patungong, ano may east sa Tagalog? Basta east. At sa east na yon, nilagay niya ang Eden. The Garden of Eden was God's prepared environment where His presence, authority, order were fully expressed on earth. Tagalogin natin. Ang Hardin ng Eden ay lugar ng environment na hinihanda ng Diyos na ang kanyang presensya, ang kanyang authority, ang kanyang layunin ay nangyayari sa lupa. Ang ibig sabihin ng Eden, hindi po yung cheese. Kasi yung Eden, ano yung nababasa mo? Keso. Hindi, yung ibig sabihin ng Eden, hindi yung keso. Pinangalan lang yun sa keso, pero sa cheese. Pero Eden, ang ibig sabihin ng Eden, means delight. Delightful place. Magandang lugar. Amen. Delight means kaaya-ayang lugar. Magandang lugar. Amen. Delight. Eden means was the delight, but the garden was the system. Garden of Eden. Eden means delight. Garden means a sustained place, biblically, ng lugar na yun, physical na lugar. Amen. Lugar na ang delight ng Diyos ay mararanasan. Ang kaluwalhatian ng Diyos mararanasan. Garden is lugar. Eden is kaluwalhatian. So hindi siya sa langit, nasa lupa siya. Pero sa lupa pa lang, langit na. Dahil nararanasan mo yung kaluwalhatian ng Diyos. Ang hardin ng Eden ay dinisenyo ng Diyos. Sino nagdisenyo? Hindi si Adan. Hindi si Eva. Dinisenyo ng Diyos na tamang lugar, tamang environment, na kung saan ang tao ay mararanasan niya ang kaluwalhatian ng Diyos, kapangyarihan ng Diyos. Isang lugar na nakakonekta sa langit. Isang lugar na nakakonekta sa kaharian ng langit. Yung kaharian ng langit, environment, mararanasan mo sa hardin ng Eden. Dahil ginawa siyang kaluwalhatiang lugar. Wow. Sarap siguro tumira doon, no? Amen? Ang sabi dito, the Garden of Eden, ay ang ibig sabihin ng Eden, condition of delight under God's rule. Kalagayan na maluwalhati kasama ang paghahari ng Diyos. Amen. Ang sabi pa dito, ang garden ay physical environment. Pag sinabi physical environment, nasa earth, physical eh. Amen. Makikita mo dyan may puno. Kasi may puno eh. Nabanggit sa Bible, ginilagyan ng Diyos yung hardin ng iba't ibang klaseng puno para pagkain. So physical siya, hindi siya lugar na fantasya. Hindi siya lugar na di nakikita. Ito ay physical environment. Pero sa physical environment na to, na-express ang pag-rule, paghahari ng Diyos sa pagsunod ng tao. Amen. Ngayon, ano nangyayari sa Garden of Eden? Makakagpuan mo ba ito? Ano nangyayari sa Garden of Eden? Sabi sa Bible, Genesis chapter 3, nang sumuway ang tao, ayun na, Genesis chapter 3, 23 to 24, ang hardin ng Eden ay sinara sa tao. Inaalis ang tao. Dahil ang anak ng Diyos, nung sumuway, si Adan at ang asawa niya, dalawang Adan lalaki at
babae, si Adan, ay sumuway. At sa kanilang pagsuway, sila'y namatay. Hindi sa pisikal, kundi sa pagiging anak, sa pamumuhay bilang anak, sa pamumuhay sa kalwalhatian na wala ang kalwalhatian. Amen. Dahil sa kasalanan, we fall short of the glory of God. Yung glory ng Diyos, yung delight na lugar ng Diyos ay nawala sa tao. Pinaalis ng tao. Amen. At sinara ang Eden. Genesis chapter 3, 23 to 24. Basahin na natin. Genesis chapter 3, 23 to 24. Sabi po dito, and Adam said, that is now done. Basahin natin. 3:23. Therefore the Lord sent him forth in the Garden of Eden. Pag pinaalis, at pinaalis ng Diyos ang tao, paalis sa hardin ng Eden, upang magbungkal na sila ng lupain. So he drove out the man and placed the east of Garden of Eden, cherubim. Pinaalis ang tao sa hardin at magbubungkal na ang tao. Amen. Wala na siya sa magandang kalagayan, wala na siya sa delightful place, magbubungkal na siya ng lupa para mabuhay. Amen. At ang sabi pa dito, pinalagyan niya ng cherubim. Ano po yung cherubim? Anghel ng Diyos. Naglagay siya ng mga cherubims. Marami, hindi lang isa, cherubims. Pag sinabing may S, marami. Pag cherubim, isa lang. Cherubims, marami. May nagbabantay na may apoy ng espada, flaming sword, which turned every way to keep away to the tree of life. Para hindi na makain ng tao ang bunga ng buhay. Kasi makasalanan ng tao. May kamatayan ng tao. Hindi na anak ng Diyos ang tao. Hindi niya pwede makain yung bunga ng eternal life. Kasi bakit? Makasalanang nabubuhay pang walang hanggan. Ay, hindi pwede yun. Amen. Kaya binantayan. Ngayon, ang pag-usapan natin, bakit mahalaga itong hardin ng Eden? Bakit kailangan itong ilagay sa Bible? At anong layunin ng Diyos? Bakit na sinimulan ito? At bakit ito natago na? 4 na bagay, the Garden of Eden as God's original blueprint, pattern, na dapat nating malaman na ito pala ay nirestore ng Diyos. Sabihin mo nga, nirestore. Hindi na tayo makakapasok dyan. Pero i-restore ng Diyos yung Eden na yan. Amen. Yung Eden na nawala ay i-restore ng Diyos sa tao. Kaya nung nabanggit niya ito sa isang magnanakaw, sa krus ng Kalbaryo, ngayon din, isasama kita sa, saan? Paraiso. Paradise. Paradise is the Eden na natago. Abraham Bosom. Pero nung muling nabuhay si Jesus, yung Abraham Bosom na yun, lahat na nandoon ay nakakain ng buhay na walang hanggan. Sila ay nakapasok na sa tinatawag nating Eden. Amen. The glorious paradise, the glorious place. Ngayon, ano yung blueprint ng Garden of Eden? Number 1, Eden, or Garden of Eden, reveals God's original intent. The Garden of Eden ay nagpapahayag ng original na layunin ng Diyos. Ano yung original na layunin ng Diyos? Dominion. Sabihin nyo nga po, dominion. Kaya nilagay niya ang hardin ng Eden, nilagay niya ang kanyang anak na may image and likeness of God at may dominion dahil mula sa hardin ng Eden, kakalat ang paghahari ng Diyos. Yun ang original na plano. Yun ang original na plano ng Eden. Ng Eden, diyan ang tao at ang tao ang mamahala sa representative ng kanyang kaharian ay doon manggagaling. Let them have dominion. Genesis 1:26. Ano yung dominion? Ang anak niya ay binigyan niya ng power, authority, and rulership. Amen. Power, authority, rulership ang anak niya. Pero nung sumuway ang tao, nawala yun. Amen. Nawala yung dominion. Kaya hindi rin sila pwede manatili sa hardin ng Eden. Kasi ang hardin ng Eden ay nakapattern sa paghahari ng Diyos. Pag anak ka na ng Diyos,
Adam functioned as a son and authority. Si Adam, yung unang Adan, functioned as son with authority. Wala bang religion nun? Amen. Pero ang dominion ng Diyos, ang kalwalhatian ng Diyos, ang power ng Diyos, ang authority ng Diyos, ang image and likeness ng Diyos, nasa tao na. At yung environment na kanilang kinatitirahan o pinamumuhay, environment ng Diyos, environment ng langit. Di ba nagtataka kayo? Bakit hindi nilagay ang tao sa langit? Di ba? Bakit nasa lupa ang tao? Kasi kahit ang lupa ay ginawa niyang delightful place. Amen! Ang lupa ay nilagyan niya ng dominion niya, kapangyarihan niya, kalwalhatian niya, paghahari niya. Yun ang gusto ng Diyos na ang hardin ng Eden ay nakapattern sa kanyang kaharian. Pero yung mamamahala sa hardin ay napalayas. Amen po. Hello? Dahil sumuway. Pero maganda rito mga kapatid. Man was created as a son with authority. And through the last Adam, sino yung huling Adan? Si Jesus. Muling maibabalik sa tao ang dominion. Amen. Maibabalik sa tao ang tamang environment. Hindi na nga lang literal na Garden of Eden. Pero yung yung meron sa Garden of Eden, dahil kay Kristo, ay may babalik sa mga anak. Palakpakan natin ang Panginoon. Dahil kay Kristo, yung na walang dominion, ay may babalik sa mga anak. Praise God. Number 2, Eden was God's dwelling place. Ang Garden of Eden, nagdudwell ang presensya ng Diyos. Wow. Pastor, anong talata niyan? Ng Garden of Eden, nandun ang presensya ng Diyos. Dwelling, ha? Hindi binibisita lang. Talagang kasama nila. Amen. Genesis chapter 2 verse 8. Basahin natin. Genesis chapter 2 verse 8. And God planted the Garden of Eden eastward, and there He put man in whom He formed. Glory to God. And the ground where the Lord grew every tree. At meron pang salita dito na in the river. Doon sa Garden of Eden, mga kapatid, kasama na ni Adan, ang babae at lalaki, ang presensya ng Panginoon. Hindi sila hiwalay sa langit. In the fullness of the day, nagfe-fellowship sila ng Diyos. Nakakausap nila ang Panginoon. Amen. Sa hardin ng Eden, hindi sila nagugutom. Sa hardin ng Eden, ang liwanag ng Diyos ay nakikita. Sa hardin ng Eden, ang pamumuhay ay may kapayapaan. Nagduduel ang Panginoon. Sabihin nyo nga, dwelling. Nananahan, tumitira kasama ng tao. Pastor, di ba sa langit ang Diyos? Yes. Sa lupa ang tao, pero ang lupa na yon, kasama nila ang Diyos. Ang tanong ko ngayong umaga, ang sarap siguro tumira doon. Amen. Walang gutom, walang pagtanda, walang kamatayan. Amen. Ang liwanag ng Diyos, ang presence ng Diyos kasama ng tao. Ang ganda sana nung kalagayan na yon na dinesign ng Diyos. Kaso nung nagkasala ang tao, lahat yun nawala. Pero ang tanong, binalik ba ng Diyos yun? Gusto ba ng Diyos maibalik yung ganong kalagayan sa tao? Gusto niya? Hindi mo kailangan mamatay para maranasan niya. Dahil ngayon pa lang, sa lupa pa lang, ay binubuksan na sa iyo ang pattern ng Eden. Ang pattern ng Eden, ang dwelling niya ng Eden, pero ngayon ang dwelling ng Diyos, sa siya nananahan. Yung, palakpakan natin ang Panginoon, sa puso ng tao. Ang gusto niyang i-dwell, na kung saan yung dating tagong hardin, ngayon hinahayag niya, gusto niyang manahan, gusto niyang mag-dwell sa tao. Palakpakan natin ang Panginoon. Muli niyang ibalik ang nawalang relasyon, muli niyang ibalik sa tao, ang nawalang paghahari ng Diyos.
Psalm 115 verse 16. Tatay Fernando, may Bible ka ba yan? Parang may tagabasa ako. Kaya mo ba mag-tagabasa? Okay. Awit. Sige. Sasanayin ka pa ni Lord. Sasabayan kita. Awit. 115:16. Babasahin ko sa English. Awit o Salmo. 115 verse 16. 115? 115. Talata 16. Ayan, nakita niya na tayo. Okay? Ito yan. Salmo. Yan. 100. Yan. Ay, wala si Pastor ako. 8. Yan. Verse 16. Ayan, ayan. Sige. Basa. Kita mo na tayo? 16. 16. Verse 16. Sige po. Basa. Panginoon ang may-ari May-ari. ng buong sangkalangitan. Isang kalangitan sa Kanya. Tuloy. Sige po. Hindi makita? Ayan. Okay, basa. Samantala ang daigdig ay sa tao ibinibigay. Di na siya mapupuri yung mga taong patay. Okay, ako na magbabasa. The heaven, even the heavens, are the Lord. Ang langit at mga langit ay sa Diyos. Tama? Ang langit at mga langit ay sa Diyos. Ang lupa and the earth given to the children of men. Oh, ang linaw. Ang langit at mga langit ay sa Diyos, ngunit ang lupa ay binigay sa tao. Amen. Hindi ito binigay sa Diablo. Anghel, hindi. Ang mamamahala sa lupa, ang Diyos ang may-ari ng langit at lupa, pero binigyan niya ng lugar ang tao sa lupa. Ang ganda ng Garden of Eden dahil ang Garden of Eden ay ini-express ng langit sa lupa. Ini-express niya ang kalwalhatian ng langit sa lupa, sa Hardin ng Eden. The heaven never intended man to escape the earth. Hindi talaga gusto ng langit patakasin ng tao sa lupa, kundi tirahan talaga ng tao ang lupa. Hindi ka alis sa lupa agad. Nilagay talaga ang tao sa lupa. Pero yung lupa na yon, sa Hardin ng Eden, ay may kalwalhatian ng langit. Nahayag ang kaharian ng langit sa lupa, nananahan ng Diyos kasama ng tao sa lupa, at ang namamahala dapat sa lupa, ang mga anak ng Diyos. Kasama ng Diyos. Ang Diyos ang hari, tayo ang kanyang katiwala. Siyempre, alam nga naman mo, walang mag-manage ng earth. Ang laki ng earth, di ba? Ang lawak ng mundo. Amen. Kaya sabi ng Lord, kalatan niyo ang lupa. Humayo kayo at magpakaunti o magpakarami. Bakit? Kasi ang kaharian ng Diyos, ang dwelling place ng Diyos mula sa Eden, ay dapat ay maitatag lumawak. Amen. Ngayon, ang Eden, operated by God's Word. Ang Hardin ng Eden ay nag-exist at nag-operate. Sabi niyo, operate. Dahil sa liwanag ng Diyos. Dahil sa salita ng Diyos. Dahil sa liwanag ng Diyos, nagkaroon ng Espiritu ng Diyos na nananahan sa lupa. Amen. Nung sinabi ng Diyos, magkaroon ng
lupa, nagkaroon ng lupa. Nung sinabi ng Diyos magkaroon ng mga halaman, puno, punong kahoy, nagkaroon. Nung sinabi ng Diyos, lahat na create. Amen. Hindi survival nung nilikha ng Diyos ang tao. Hindi survival. Ano yung survival? Yung hirap na hirap. ano yun? WW, HHWW. Ano yun? Hirap na hirap at walang-wala. Hindi survival ang tao. Ang tao ay nag-e-enjoy. Hindi mo nga enjoy. Kaya ang kaharian ng Diyos ngayon, kay Kristo, ay may joy, may peace, may righteousness in the Holy Spirit, because the Holy Spirit bring forth the glory of God on earth through Jesus Christ. Ang kaharian ng Diyos na nararanasan sa Eden ay ipinaturn nang dumating ang Panginoon. Pastor, bago dumating si Kristo, totoo, bago dumating si Jesus, hirap na hirap ang tao. Ang tao ay walang-wala. Nagbubungkal ang tao. Hirap. Dumami ang tao. Kahit mahirap, dumami ang tao. Bakit dumami ang tao? Sabi ng Panginoon, Adan, magbubungkal ka para makakain ng tao. Amen. Ang babae naman ay maghihirap. Saan? Saan maghihirap ang babae? Sa panganganak. Kaya mula pa lang sa pagsilang hanggang pagtanda ng tao, hirap na hirap. Isipin mo, wala na ang glory ng Diyos, wala na ang presensya ng Diyos, wala na ang pagpapala ng Diyos sa tao. Hindi na nagdedwell ang Diyos sa tao. Paano pinagpapala ang tao ng pastor? Naghahandog sila. Bumibisita ang Diyos, pero hindi nananahan sa tao. Hindi pwede magsama ang banal at makasalanan. Pero nung dumating ang Panginoon, ibinalik ng Panginoon ang kalagayan ng Eden. Palakpakan natin ang kalagayan sa Eden! Ang environment ng Eden ay binabalik ni Jesus! Palakpakan natin ang Panginoon. Siya ang nagbibigay ng kapayapaan. Siya ang nagbibigay ng kaligayahan. Patayin mo natin. Praise God. At pang-apat, ang kaharian ng Diyos ay nag-ooperate sa salita niya. Genesis chapter 2, verse 16. Balik tayo sa Genesis. Ako na lang po magbabasa para mabilis tayo. Genesis 2:16. Sabi po dito, praise God. And God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion. Sino nagsabi? God said. Amen. So, lahat po ay nag-operate, lahat po ay gumana sa hardin ng Eden dahil sinabi ng Diyos, God said. Amen. At yung pagsasalita niya ng salita niya, nag-flow ang presensya ng Diyos. Nag-flow ang provision ng Diyos. Amen. Nung sinabi niyang magkaroon ng mga punong kahoy na makakain, may pagkain. Nung sinabi niyang magkaroon ng puno ng buhay, amen, puno ng buhay na walang hanggan nagkaroon. Ang salita ng Diyos ang bumuhay sa hardin ng Eden. Ang liwanag ng Diyos ang nagbibigay liwanag sa hardin ng Eden. May ilaw na ba nun? May meralco na ba nun? Pero anong liwanag? Galing sa Diyos, nagliliwanag ang tao. Sabi nga ni Apostol Ron, ang suot ng tao noon, hindi damit ng hayop. Anong suot ng tao? Damit ng liwanag. Nagliliwanag ng tao. Anong kalagayan ng tao noon? Pisikal, pero may espiritu ng Diyos. Buhay ang tao. Dalawang buhay. Buhay sa pisikal, buhay eternal. Siyempre, may katawang lupa, pero may katawang maluwalhati. Sarap tumira doon, no? Pero alam niyo ba, pag ikaw ay na-born again, ibabalik yung dalawang yon. Buhay na walang hanggan at buhay na maluwalhati.
Palakpakan natin ang Panginoon. Buhay na walang hanggan kasi ikaw ay pinanganak muli. Ikaw ay na-born again. Ikaw ay pinanganak sa Espiritu. Yun ang kalagayan ng isang taong anak ng Diyos. Nung nagkasala ang tao, double death ang nangyari. Double death. Sabihin nyo nga, double death. Death in the Spirit. Nawala ang kalwalhatian ng Diyos. Nawala ang Espiritu ng Diyos sa tao. Nahubad ang tao. Ang nakita nila, kahubaran. Nagkaroon ng hiya, takot, at kasalanan. Pangalawang namatay, physical. Nakita nilang kumagas ang kanilang dugo. Ang sakit nito, nakita pa ni Adan at ni Eva, kasi Eva na ang pangalan ng babae, kasi pinangalanan na siya ni Adan. Simula ngayon, ang pangalan mo ay Eve or Eva. Ang sakit nung nakita nila yung pangalawang kamatayan, pinatay ni Cain ang kanyang kapatid na si Abel. Dumanak ang dugo. Double sentence. Double sentence. Double death. Pero alam niyo yung double death? May solusyon na. Wow. Hello? Yung hindi makukuha ng tao sa atin na ito na buhay na walang hanggan, ang puno ng buhay na walang hanggan, pinasok ng Panginoon nung siya'y namatay. Sa ikatlong araw, siya'y muling at binigay sa mga tao kanyang binigyan ng habag at biyaya. Binigyan ka ng second life. Sabihin mo sa katabi mo, second life. Ha? First life, physical. Amen. Second life, eternal. First death, spiritual. Binigay ng Diyos, resurrection life. Amen. Pag mo namatayin ka sa physical, sabi ng Panginoon, minsan na sa tao, panahon ng pagsilang at panahon ng, ano yung sumunod? Time to be born and a time to die. Nagkaroon tayo ng physical death. Amen. Hindi lang spiritual death, physical death. Pero ito maganda rito. Kung mamatay ka, muli kang bubuhayin ng Panginoon. Glorified body! Sa kanyang pagbabalik, bubuhayin niya mga nangamatay kay Kristo at bibigyan niya ng katawang hindi na nabubulok. Amen. Amen. Palakpakan na natin ang Panginoon. Katawang pang walang hanggan. Buhay na walang hanggan. Katawang pang walang hanggan. Purihin ang Panginoon dahil hindi niya hahayaan ang kanyang mga anak manatiling walang kalwalhatian. Dahil sa biyaya niya. Amen? Hindi ito dahil mabait ka. Hindi ito dahil magaling ka, matalino ka. Biyaya ng Diyos. Amen? Biyaya ni Kristo sa mga taong sumampalataya sa Kanya. Praise God. Ano po sumunod? Panghuli na po. Ang Eden was lost as a place. Makinig po kayo. Ang hardin ng Eden ay nawalang lugar. Meron siyang 4 na ilog na dumadaan doon. Hindi ko na ituturo muna yung 4 na ilog doon sa Eden na dumadaan. Mula sa hardin ng Eden, may 4 na ilog. At yung 4 na ilog na yun, existing pa rin sa earth na yun. Na iba na nga lang yung pangalan. Amen. Pero yung 4, so ibig sabihin, lugar talaga siya. Amen. Pero sa lugar na yun, itinago ng Diyos. It's a lost place. But restored as a kingdom of God. Nawala na siyang lugar, hindi na siya pwede mapasok. Pero ang ipinalit ng Diyos mula as a pattern of Garden of Eden ay ang kaharian ng Diyos. Genesis 3, verse 24. God closed the garden, but preserved the plant. Yun. Sinara niya ang hardin ng Eden, pero preserve niya ang plano. Ang plano niya sa Eden, hindi niya tinigil. Mangyayari yung plano niya sa Eden, pang buong mundo. Hello. Ikaw sa ako dito. Oo, sinara niya yung Eden. Tatanungin mo ako, Pastor, nasan yun? Gusto kong puntahan. Hindi mo siya mapupuntahan. Tinago siya eh. Amen. Pero yung pattern ng Eden ay binuksan niya sa mundo. Ano yung pattern niya? Basahin na natin. Genesis chapter 3:24.
Genesis 3:24, ito pong sabi. And unto Adam and to his wife did the Lord God make coats of skin. 24 pala, 21 yung nabasa ko. So he drove out the man and placed at the east of the garden the cherubims with flaming sword which turned every ways. Grabe yung flaming sword na yun. Pumunta kahit saan lugar. So ibig sabihin, wala talaga makakapasok doon sa hardin. Close na siya. Amen. Wala po. Pero sabi ng Panginoon, ang Eden ay nire-open. Authority was restored through Jesus. Yung hardin na yun ay nabuksan. Kanino lang? Kay Jesus lang. Amen. Siya lang ang nakapasok sa paraiso. At siya nakakuha ng bunga ng buhay na walang hanggan. At sa kanyang muling pagkabuhay, ang pinangako ng Ama, ibibigay din sa mga pinagpala niya. So, ibig sabihin, Pastor, hindi na tayo intended pumasok doon. Hindi na. Ang intended mo, lakaran ang plano ni Kristo. Ano ba plano ni Kristo? Ano ba purpose ni Kristo? Luke 4:43, ang kanyang kaharian, ang mabuting balita ng kaharian, hindi mabuting balita ng Eden. Hindi ka babalik sa Eden. Ang Eden ay binukas na. Amen! Ang Eden ay binukas na kay Kristo. So ang plano ng Eden, through Christ, ay ang kaharian niya ay lumaganap ang mabuting balita ng kaharian. Amen! Upang ang mga tao ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Eden is a place, but the kingdom is the dwelling place. Amen. Ang anak ay papasok hindi sa Eden. Representation lang yung pattern lang yung napapasukin ng tao. Ang papasukin ng tao, kaharian ng Diyos. Hindi lang maliit na garden, ha? Hindi na siya maliit na garden. Malawak na lugar ng Diyos. Authority was restored. Ano yung sabi sa prayer ng Panginoon? Mapasa amin ang iyong, sinabi ba doon, Eden? Ano yung Eden? Yung kaharian ng Diyos. Mapasa amin ang iyong kaharian. Saan? Dito sa gaya ng sa palakpakan natin na po. Ito pa talaga ang disenyo ng Eden eh. Yun ang disenyo plano sa Eden. Ang lupa ay sa Diyos. Ang langit at lupa ay sa Diyos. Pero ang kanyang kaharian magaganap sa lupa gaya ng sa. Thank you, Jesus. The kingdom, Eden was a prototype. The kingdom is the plan. Amen. Parang prototype, representation ng langit ang Eden. Pero ang fulfillment ng Eden, kaharian. Kung ano ang meron sa langit, nilagay sa Eden, at ano ang meron sa langit, ito'y kaharian. Kasi ang kaharian ng Diyos, ang ganap na plano, ang ganap na blueprint. Amen! Ang Eden ay representation ng kaharian ng langit. Kaya pag ang kalooban ni Kristo ay maganap, ang lupa po ay kanyang panaghariang lugar. At ang lupang pinagharian ni Jesus ay lupa, lugar, teritoryo ng kanyang mga anak. Amen. Kaya pala, sabi mo sa kapatid mo, kaya pala, pinapangaral natin dati, sino gusto pumunta sa langit? Taas talaga ang tao. Gusto lahat makapunta sa langit. Pero bakit ayaw mauna? No? Amen. Kasi may layunin pala ang Diyos sa lupa. At sino gagawin pala ng layunin ng Diyos sa lupa? Ang demonyo o ang tao? Gusto ba ng Diyos ang lupa ay parang impyerno? Hindi. Gusto ba ng Diyos ang lupa ay parang lugar na walang pag-asa, walang hirap, ay walang kaginhawahan? Hindi. Gusto niya ang lupa ay pagharian. At si Jesus ay maghahari sa pamamagitan ng mga anak niya. Amen. At ito po yung huling verse. Revelation 21:3. Man was restored to rule. Ang tao ay iniligtas. Ha? Niligtas ang tao
hindi para maghirap. Iniligtas ang tao, hindi maging kawawa. Iniligtas ang tao para magharing kasama ni Jesus. Amen. Man is saved, rescued, to restore to the kingdom position. Man is rescued, restored to become ruler in His kingdom. Revelation 21 verse 3. Basahin nga natin. Revelation 21 verse 3. Dito na po magtatapos mga kapatid. Sabi po ng salita ng Diyos. Revelation 21 verse 3. And I heard a great voice from heaven. Isang malakas na tinig mula sa langit. Sasabi, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa tao na. And He will dwell with them, and they shall be His people, and God Himself shall be with them, and be their God. Alam niyo yung natawagong hardin ng Eden, sa pagbabalik ni Kristo, bababa ang New Jerusalem. Amen. I-restore niya ang Eden, pero kasama na ang New Jerusalem. Bababa mula sa langit. Amen. At ang Diyos ay maghaharing kasama ng tao, at siya'y maghaharing sa lupa, sa new heaven and new earth, magpawalang hanggan. Amen. So ngayon, next topic, pag-uusapan natin next Sunday. Nasaan yung location? Bakit? Ano yung lugar ng Eden? Amen. Saan na siya nalagay? Amen. Nasaan ba ngayon ang paraiso? Natanong nila ba yan? Nasaan ang paraiso? Nasaan ang paraiso? Tingin. Nasaan? Sa kaharian ng Diyos. Siyempre, yung nagandang tamang sagot kaharian ng Diyos. Amen. Amen. Pero ang tanong, nasa langit ba yun o nasa lupa? Sa langit. Yan. Aalamin natin yan next Sunday. Kaya wag po kayo mawawala. Amen. Amen. Kung nasa langit ba yun o nasa lupa? Ang paraiso ng Panginoon. Praise God. May natutunan po ba tayo ngayong umaga? Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. May oras pa naman tayo, no? Last 10 minutes. Mahulog ka dyan. Bigyan ko ng emphasis ito. No? Next week, ibabahagi natin ang location ng Hardin ng Eden. Pero ngayong umaga, baba mo na doon, David. Ikaw kasama mo baba. Pastor Lona, si David nandito. Okay. Sa kaharian ng Diyos, sa Hardin ng Eden, may 4 na kalagayan. Amen. Na ngayon na nasa kay Kristo ka na, ay ibinibigay na rin sa kanyang kaharian. Wow. Amen. 4 na kalagayan sa Hardin ng Eden. Number 1, ang Hardin ng Eden ay tamang environment. Pinananahanan ng salita ng Diyos. Amen. Di ba nung nasa Panginoon ka na, nalaman mo ang kaharian ng Diyos, ang kaharian ng Diyos, ang tamang environment natin. Na pinahaharian ng Diyos ang kanyang mga anak sa pamamagitan ng kanyang salita. Yun ang una. Amen? Ang Hardin ng Eden ay tamang environment. Pero nung ipinanganak ka na kay Kristo, nung itinanggap mo si Kristo, sinilang ka na, you're born again. Saan? Sa kanyang kaharian. At ngayon, naririnig mo na ang tinig ng Diyos. Ako lang ba nakakarinig ng tinig ng Diyos? Ito? Ayun nga. Ano pa natin? So yun ang Garden of Eden. Naririnig nila ang Panginoon. At ikaw ay na-born again. Ang goal ng born again. Aba, kailangan naririnig mo ang tinig ng Panginoon. Yan ang environment ng kaharian ng Diyos. Sabik kayong naririnig ang Panginoon. Dapat hindi lang paglinggo. Amen. Ikaw sa kung ba ako dito? Eh Lord, pag linggo, sarado ang bahay ko ha. Pag Monday, sarado na. Tuesday, wala na. Ayoko na marinig. No, dapat araw-araw, kinasasabihan mo sa bilang anak ng Diyos, kahit nasa lupa ka pa, kinasasabihan mong marinig ang salita ng Panginoon. At number 2, sa Garden of Eden, ang lahat ng provision, inibigay. Tama? Wala silang pagkukulang. Ang tanong, pag anak ka ba ng Diyos, pagkukulangin ka ba niyang Ama sa langit? Hello, may kausap mo ba ako? Ngayon sa kaharian ng Diyos, wala bang dadagdag? Meron bang ibibigay? Meron!
Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all things shall be. Ano yun? Tuloy yung sinasabi ko. All things shall be. Ano? Ano? Hindi nyo masabi? All things shall be Added. Sabihin mo nga, added. added. Tagalogin mo ng added, pastor. Idaragdag. Pagtatrabahuan mo o idaragdag? Ha? Magtatrabahuan o idaragdag? Noon, pag hindi ka kumayod, wala kang, Kakainin. yun ang bagsak, yun ang kalagayang sinumpa. Ngayon na anak ka na ng Diyos, nasa kaharian ka na ng Diyos, magkatrabaho ka pa rin. Yes! Pero sagana ang pagpapala ng Diyos dahil dinanagdag niya ang lahat ng kailangan mo. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah in the kingdom! All things added in the kingdom. Amen! Namumblema ka pa lang, iniisip mo pa lang ang panggas ng gatong namin. Dumating na ang panggatong. Amen. Iniisip mo pa lang, Lord, may mission kami. Kailangan namin ng ticket. God provide. Iniisip mo pa lang, Lord, kailangan ko na mapagawa yung bahay ko kasi nasisira na. Aba, nagpadala na ang Diyos. Amen! Iniisip mo, kakainin mo, dalamdin mo, isusutin mo, bahay mo, tirahan mo. Pag nasa kaharian ka na ng Diyos, pag inuna mo ang kaharian ng Diyos, ang environment ng Diyos, kapatid, hindi ka na maghihirap. Palakpakan natin ang Panginoon. Hindi ka walang-wala, hirap na hirap. Ikaw ay pupunuin ng kanyang biyaya. Pastor, siyempre kasama sa kaharian ang kanyang katwiran. Amen? Alam nga naman kaharian ng Diyos na walang katwiran ng Diyos, ay hindi ka pagpapalain doon. Amen? Sumpang buhay yun. Kaharian ng Diyos na walang katwiran ng Diyos, hindi kaharian ng Diyos yun. Yun ay kaharian ng dilim. Pero pag nasa Panginoon ka na, hindi pwedeng magsabi ng, hindi pwedeng hindi matupad ang salita ng Diyos. Amen. All things added. At pangatlo, ang kaharian ng Diyos ay lugar ng pamamahala. Pinagkakatiwalaan ka ng Panginoon. Amen. Si Adan, pinagkatiwalaan. Pangalanan mo ang mga hayop. Amen. Pangalagaan mo ang Eden. Ang tao na nasa kaharian ng Diyos, pagkakatiwalaan niya. Wow. Amen. Handa ka na bang pagkatiwalaan? Ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang pamamahala, ng kanyang pagtitiwala. Bibigyan ka ng kaloob. Bibigyan ka ng gift. Wow. Amen. Sino gusto ng gift? Oh? Pastor, anong regalo ba yan? Regalo ng banal na spirito. Sa mga anak niyang pagkakatiwalaan niya ng kanyang pamamahala. Hindi iba may dalawa na, iba may tatlo, iba may apat. Humingi ka at ikaw ay. Pagbibigyan. Bakit? Gagamitin mo yung gift, hindi sa langit. Dito mo gagamitin ang gift. Amen? Woo! Wala nang paghayo sa langit. Nandito ang trabaho sa lupa. At pagkatapos mo magampanan ng trabaho mo, haharap ka sa hari. Well done, Lord. I finished my race. Natapos ko na ang aking karera. Amen. Nagamit ko na yung kaloob. Paano pag tinago, hindi ginamit, magagalit ang Diyos. Bakit di mo ginamit? Hallelujah! Amen! Tinago mo yung gift mo, gamitin mo yung gift mo. Hello? Kung nagpapastor ka dati, kung naglilingkod ka dati, tuloy mo yan. Amen. Kung ginamit ka na ng Diyos before, nagsaserve ka na sa Panginoon sa kanyang kaharian, church, ituloy mo ang binigay na gift ng Holy Spirit sa iyo. At panghuli, ang protection. Amen. Pinotektahan ba ng Diyos ang Eden? Yes. Sa kanyang kaharian, may protection tayo. Amen. Malayo pa lang, nakikita na ng kaaway. Gusto kanyang patayin, sirain, wasakin, nakawan. Pero pag sumasayo ang Panginoon, hindi kanya ipapahamak. Amen. Nasa iyo ba ang Panginoon? Nasaan ang Panginoon? Amen. Nasa iyo ang pag-iingat. Pero huwag kang lalabas sa boundary. Di ba lagi sinasabi ni Prophet Nina,
Huwag kang lalabas sa boundary. Pag lumabas ka sa boundary, magti-TTS ka. Ano yung TTS? Ano yung test? Trial, suffering. Magsasuffer ka pa rin. Amen. Pag lumalabas ka sa kalooban ng Diyos, may consequence. Amen. Di ba yung naging karamdaman ng tao, naging kahirapan ng tao, naging magulong pamumuhay ng tao, consequence yan ng kasalanan. Amen. Ngayon, pag bumalik ang tao sa tamang kalagayan sa Panginoon, hindi na niya mararanasan yon. Pero, pag lumalayo siya sa kalooban ng Diyos, lumalabas siya sa boundary ng kaharian ng Panginoon, ano mangyayari? TTS ulit. Hello, may kausap mo ba ako dyan? Kaya huwag ka nang lalabas sa boundary. Amen. Praise God. When the garden is, there is. Nandoon ang environment, ang provision, andun ang dominion, ang Garden of Eden, nandyan ang lahat ng ating kailangan. Amen. E nasa na ngayon ang garden? Ang kaharian ng Diyos. Amen? Salamat na lang. Nalaman mo, may provision, may protection, may kapangyarihan, at yung pinakahuli, may assignment ka. May layunin ka. Amen? May gagawin ka sa kaharian ng Panginoon. Hindi ka lang napunta sa mundo para mag-religion. No. Hindi ka na born again para mag-religion. Magbagong relihiyon. Magbago ng sekta. No. Kaya ka na born again. May layunin ng Diyos sa kanyang kaharian. At gagawin ng Lord ang kanyang plano at layunin sa kanyang mga anak. Yun lamang po ang mensahe ng ating Panginoon. Palakpakan natin si Lord ngayong umaga. And I pray na maibahagi natin ang magandang balita ng kaharian ng Diyos. Bakit? Pag wala sila sa kaharian ng Diyos, kawawa ang tao. Kahabag-habag ang tao. Kawawa ang tao, hindi makabalik. Amen. Nandun pa rin sila sa hirap. Nandun pa rin ang tao sa kapahamakan. Nandun pa rin ang tao sa kawalan. Amen. Pero pag ibabahagi mo, hallelujah, ang magandang balita ng kaharian ng Diyos. Amen. Mapalad ang taong makakasumpong ito. Mapalad ang taong bubuksan ng tahanan, bubuksan ng puso, at papapasukin si Jesus sa kanyang buhay. Amen. Dahil hindi niya lang pinapasok si Jesus, binuksan pa ng Panginoon ang kanyang kaharian sa kanyang tahanan. Ang Garden of Eden ay binuksan ng Panginoon. Ang kanyang layunin, hindi na papasukin ng tao sa hardin na yun. Papasukin na ang tao sa kaharian ng Panginoon. Amen? Glory to God sa kanyang salita. Palakpakan natin ang ating Diyos sa kanyang kapurihan, sa kanyang kaharian, sa kanyang kaluwalhatian. Tayo manalangin. Ama, salamat sa iyong mensahe ngayong umaga tungkol sa hardin ng Eden. Ama, salamat pinakita mo sa amin ang kagandahan ng pattern na ito, ng blueprint ng Garden of Eden, upang ito ay makita namin kay Kristo. Ang hardin ng Eden ay ang hinihanda ng Panginoon, ang kaharian ng Diyos, na kung saan dito, Lord, ang tao ay may kaligtasan, ang tao ay may kapayapaan, ang tao ay may kasaganaan, ang tao ay may bukas na langit, Panginoon, pagkatagpuan nila ang hardin ng Eden, ang kaharian ng Diyos, Panginoon. Lord, salamat sa iyong mga salita, salamat sa bukas na langit, salamat sa magandang salita na ibinigay mo sa amin ngayong umaga. To God be the glory. Amen. Amen. Ipalakpakan natin si Jesus ngayong umaga. Next week po, pag-usapan natin saan located ang kaharian ng Panginoon. Amen. First, the location of the Garden of Eden. And why we need to understand the purpose of the garden. Amen? Pwede na munang salamat sa mga nanonood sa live. Praise God. To God be the glory.